Breaking news. Pinag-usapan ng Department of Foreign Affairs ang pagsasampa ng panibagong arbitral case laban sa China. Kasunod ito ng panibagong insidente ng harassment ng Beijing sa West Philippine Sea kung saan noong Sabado, 3 beses binangga ng China Coast Guard ang BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shoal. Well, we're contemplating at the moment possible approaches to this issue, and I think siguro in the coming days or weeks you'll probably have a better picture of where we're headed on this. But certainly it doesn't help the situation. Nakipag-ugnayan na rin ng DFA sa Beijing upang iparating ang pagkontra ng Pilipinas sa panibagong insidente ng harassment ng China sa West Philippine Sea. Well, we have made the necessary approaches to China in terms of contacting them through various means to express our complaint and displeasure at this what happened. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, bukod sa pagpapaabot ng reklamo, nagpahayag na rin ang pag-aalala ang Pilipinas sa pagtaas ng tensyon sa lugar. And not only that, our concern about raising tensions over what was basically just innocent movement by Philippine vessels. Ayon naman kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na magmi-meeting ang National Maritime Council o NMC upang pag-usapan ng hakbang ng pamahalaan kasunod ng panibagong insidente ng harassment ng Beijing sa Escoda Shoal. We'll decide what to do sa National Maritime Council later, but in the meantime, we are of course supporting the efforts of the Philippine Coast Guard in the area. Nauna nang nagpahayag ng pagkabahala ang NMC sa ginawa na ito ng China. Mahigit 200 barko ng China ang namataan ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea nitong nakaraang linggo. Mula noong August 27 hanggang kahapon September 2, ay 165 Chinese maritime militia ang namataan. 24 naman ay sa China Coast Guard, 12 sa Navy ng China, at 2 ay Chinese research vessels. Nakita ang mga yan sa Baho de Masinloc, Ayungin Shoal, Tagasa Islands, Kota Island, Rizal Reef, Escoda Shoal at Iroquois Reef. Pinakamarami ang nasa Escoda Shoal kung saan binangga ang BRP Teresa Magbanua ng mga barko ng China. Ayon sa Philippine Navy, ito ang pinakamaraming bilang ng Chinese ships na namataan sa West Philippine Sea. Sa kabila niyan, patuloy na tutuparin ng AFP ang mandato nitong protektahan ang ating teritoryo. Ang mga plano ng China na sakupin ang maliit ngunit mahalagang isla ng Taiwan ay posibleng nahaharap sa malaking balakid. Ang Pilipinas na suportado ng US ay posibleng makaapekto ng malaki sa mga plano ng China sa isang posibleng labanan sa pagitan ng China at Taiwan. Pero bakit nga ba napakahalaga ng papel ng Pilipinas sa sitwasyong ito? Noong 2023, maaaring ang Taiwan ang pinakamahalagang lugar sa buong mundo, lalo na sa usaping pang-ekonomiya at pang-geopolitics. Ang islang ito na de facto ay nagsasarili ay 110 milya lamang ang layo mula sa mainland ng China at nasa gitna ng mga economic at geopolitical issues sa buong mundo. Mula nang makuha ng Partido Komunista ng China ang kapangyarihan noong 1949, itinuturing na nila ang Taiwan bilang isang probinsyang tumalikod sa kanilang pamahalaan. Isang alaala ng kanilang mahabang civil war at ang tinatawag na Century of Humiliation. Ito ang panahon mula 1839 hanggang 1949 kung saan ang China ay paulit-ulit na inatake, tinalo, sinakop at hinati-hati ng mga dayuhang puwersa. Ang katayuan ng Taiwan bilang nagsasariling bansa ay nagpapaalala sa mga leader ng China sa panahong iyon. At ang muling pag-anib nito sa mainland ay isa sa pinakamahalagang layunin ni Xi Jinping, ang authoritarian leader ng China, na umaasang maisasakatuparan ito bago ang taong 2049, ang sentenaryo ng Partido Komunista ng China. Maraming hadlang sa planong ito at isa sa mga hindi madalas na nababanggit ay ang Pilipinas. Tingnan natin ang Pilipinas, ang puno ng tensyon na relasyon nito sa China at kung paano nito pinipigilan ang pinakamalaking layunin ng Beijing sa kanilang foreign policy.
Ang Taiwan ay mahalaga sa liderato ng China, hindi lamang dahil sa kasaysayan, kundi dahil din sa posisyon nito sa ekonomiya at geopolitics. Sa larangan ng ekonomiya, ang Taiwan ang bansang may pinakamodernong industry ng semiconductor sa buong mundo dahil sa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC. Noong 2021, hawak ng Taiwan ang 63% ng pandaigdigang pamilihan ng semiconductor, kung saan 54% nito ay mula sa TSMC lamang. Ang mga chips na ito ay nasa sentro ng pandaigdigang digital na ekonomiya at nagpapatakbo ng lahat mula sa mga computer hanggang sa mga sensor ng preno ng mga sasakyan. Para sa China, ang pagkontrol sa industriyang ito ang talagang habol dahil ang paglalagay ng sarili sa sentro ng pandaigdigang supply ng teknolohiyang mataas ang halaga ay isang malaking prioridad sa kanilang estratehiya o geopolitical strategy, tulad ng makikita sa kanilang Made in China 2025 plan. Kung ang kakulangan ng semiconductor sa mga nagdaang taon ay nagpataas ng mga presyo, lalo pang tataas ang halaga ng halos lahat ng bagay kung ang Beijing ang magkakaroon ng kontrol sa supply ng mga mahahalagang bahagi na ito. Sa geopolitics, ang Taiwan ay nasa sentro din ng tinatawag na First Island Chain, isang hanay ng mga isla mula Japan hanggang Indonesia. Ang mga islang ito ay nagsisilbing natural obstacle sa pagpapalawak ng China sa Pacific at Indian Oceans. Ang muling pagbabalik ng Taiwan sa ilalim ng pamamahala ng Beijing ang siyang papatid sa kadenang ito at magbibigay daan sa China para malayang ma-access ang mga karagatan ng mundo nang hindi na kailangang dumaan sa mga choke points tulad ng Strait of Malacca o Miyako Strait. Ang pagkontrol sa mga choke points na ito ay isa sa pangunahing estratehiya ng hukbong dagat ng US upang pigilan ang pagpapalawak ng militar ng China. Ngunit kung masasakop ng China ang Taiwan, magkakaroon sila ng lupain at mga pantalan na kailangan nila upang lampasan ang mga choke points na magpapahirap o tuluyang magpapawala sa containment efforts ng US. Ang US ay ang pinakamahalagang potensyal na aliado ng Taiwan. Tinatrato ng Amerika ang Taiwan na may doktrinang strategic ambiguity. Hindi kinukumpirma o itinatanggi kung sila ay tutulong sa pagdepensa sa isla kung sakaling ito ay salakayin. Ngunit sa ilalim ng Taiwan Relations Act ng 1979, matagal na silang nagbebenta ng mga modernong armas sa isla upang pigilan ang isang posibleng pagsalakay. Sa tulong ng mga kagamitang ito, tinutugunan ng Taiwan ang tinatawag nilang Porcupine Strategy, kung saan pinapalakas nila ang kanilang depensa at nagtatayo ng mga kagamitang pandigma upang makapagdulot ng pinsala sa mainland ng China para pataasin ang gastos ng China sa pagsalakay at upang mapanatili ang kanilang depensa habang naghihintay ng tulong mula sa kanilang mga alyado. Ang Japan ay magkakaroon din ng mahalagang papel sa depensa ng Taiwan. Noong December 2021, sinabi ng yumaong dating Prime Minister Shinzo Abe na ang US at Japan ay hindi maaaring manood na lamang kung aatakihin ang Taiwan. Noong March 2022, ilang buwan bago ang pag-assassinate sa kanya, hinimok niya ang US na tigilan na ang tinatawag na strategic ambiguity at lantarang ipahayag na ipagtatanggol nito ang Taiwan. Sinabi niya na ang isang krisis sa Taiwan ay krisis din ng Japan. A Taiwan contingency is a Japan contingency dahil ang pagkakaroon ng air superiority ng China sa Taiwan ay sakop ang airspace ng Japan. Ang pagkontrol sa Taiwan ay magbibigay daan din sa China para lalong sindakin ang mga barko ng Japan, higit pa sa ginagawa nito ngayon sa pamamagitan ng militarisasyon ng South China Sea. Ang Japan ay isang bansang kulang sa likas na yaman at umaasa sa pag-aangkat ng raw materials at mga kalakal upang mabuhay. Hindi nito hahayaang diktahan ng China kung ano ang mangyayari sa mga shipping lanes ng rehiyon. Gayunpaman, sa kabila ng mga pag-uusap tungkol sa papel ng Japan sa isang posibleng pagsalakay ng China sa Taiwan, mas kakaunti ang mga tao na pinag-uusapan ang papel ng Pilipinas sa naturang sitwasyon. Dahil sa muling pagpirma ng kasunduan sa US, nagsisimula na itong magbago
at maaaring sa lalong madaling panahon ay mabibilang na ng Taiwan ang tulong ng Pilipinas sa pagtutol sa higanteng kaaway. Bagamat mas maliit kaysa sa US at Japan, mayroong malaking interes ang Pilipinas na tiyakin na hindi mapasailalim ang Taiwan sa Partido Komunista ng China. Ngayon, meron ng mahalagang papel ang Pilipinas sa usapin ng Taiwan. Ang pagpasok ng Pilipinas sa isyu ng Taiwan ay resulta ng diplomatiko at militar na tunggalian nito laban sa China na naganap sa nakaraang dekada. Ang Pilipinas at China ay may matagal ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga tubig ng South China Sea. Noong 2012, kinuha ng China ang kontrol sa Scarborough Shoal, isang bato na may mahahalagang lugar ng pangingisda at mga reserba ng hydrocarbon na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito ang simula ng hidwaan sa pagitan ng China at Pilipinas tungkol sa ilang mga bato at isla sa South China Sea. Kabilang sa mga bagay na pinagtatalunan ng dalawang bansa ay ang Mischief Reef at Spratly Islands na inukupa at pinatibay na ng China. Dinala ng Pilipinas ang kaso sa International Court at noong 2016, nagdesisyon ang isang tribunal sa The Hague na walang legal na batayan ang lahat ng teritorial na pag-angkin ng China sa South China Sea na nakabase sa isang 9-dash line map na iginuhit noong huling bahagi ng 1940. Ngunit binaliwala ng China ang desisyon at patuloy na inukupa ang mga bato at isla na ito hanggang ngayon. Ang agresibong patakarang ito ng China sa lugar ang naglayo sa Pilipinas mula rito. Sa isang banda, ang Pilipinas ay matagal naman ng kaalyado ng US. Mayroon ng mga base ang US sa buong Pilipinas mula pa noong Spanish-American War noong 1898 at ngayon ay nagsisimula ng lumawak pa ang presensya nito. Ang militar ng Pilipinas ay hindi isang malakas na puwersa, kaya't kadalasan ay nakukuha ng China ang gusto nito sa mga hidwaan laban sa Pilipinas sa kabila ng mga desisyon ng international tribunals laban dito. Ang Pilipinas ay may aktibong hukbo na humigit kumulang 100,000 mga tauhan, isang navy na may ilang sasakyang pandagat na mas kayang isabak sa gera kaysa sa pagpapatrolya, at humigit kumulang 25 combat aircrafts. Sa makatuwid, meron kahit paanong maitutulong ang Pilipinas sa pagdepensa sa Taiwan sa ngayon. Gayunpaman, ang Pilipinas ay may dalawang bentahe, ang lokasyon nito at ang alyansa nito sa US na ngayon ay muling pinatatag pagkatapos ng matagal na malamig na ugnayan. Noong 2014, habang lumalakas ang sigalot sa South China Sea, nilagdaan ng US at Pilipinas ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa ilalim ng mga termino ng EDCA, pinapayagan ang US na palawakin ang presensya ng militar nito sa Pilipinas, bagamat hindi tahasang tinukoy sa dokumento kung saan ito gagawin. Sa halip, kinumpirma lamang ng dokumento ang prinsipyo na ang sandatahang lakas ng Pilipinas ang magbibigay ng mga bagong lokasyon para sa sandatahang lakas ng US. Noong 2016, formal nang inanunsyo ang 5 naturang lokasyon. Ang mga ito ay mula sa north hanggang sa south, ang Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Basa Air Base sa Pampanga, Mactan Benito Ibuen Air Base sa Cebu, Antonio Bautista Air Base at Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro. Sa 5 lokasyon noong 2016, ang Antonio Bautista Air Base ang pinakamahalaga dahil malapit ito sa pinag-aagawang Spratly Islands sa South China Sea. Gayunpaman, dahil patuloy na lumalakas ang puwersa ng militar ng China sa rehiyon mula 2016, inanunsyo ng US at Pilipinas noong February 2023 ang plano na pabilisin pa ang EDCA. Noong Abril, inanunsyo ng Pentagon ang paglikha ng 4 na bagong base ng EDCA. Ito ay ang Naval Base Camilo Ocias sa Santa Ana, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo Isabela, Balabac Island sa Palawan, at Lalo Airport sa Cagayan. Ang 3 sa 4 na bagong lokasyon ay nasa hilagang Pilipinas na malinaw na nagpapakita ng layunin ng pagpapalawak. Layunin ng mga bagong base na tumulong para pigilan ang posibleng pagsalakay ng Taiwan sa pamamagitan ng pagpapadali sa US na ipakita ang kanyang lakas at kapangyarihan sa isang kritikal na lugar, ang Luzon Strait.
Ang Luzon Strait ay isa sa mga strategic choke points ng First Island Chain. Ito'y 160 milya na bahagi ng tubig na nasa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Ang pinakamalapit na isla ng Pilipinas, ang Mabulis, ay mas malapit pa. 118 milya lamang ang layo mula sa most disputed hotspot sa mundo. Dito makikita ang magiging papel ng Pilipinas sa pagtatanggol sa pinakamainit na pinagtatalunang isla sa mundo. Una sa lahat, ang mga base militar ay nagbibigay ng karagdagang opsyon sa US at mga kaalyado nito sa rehiyon upang harangan ang pagpapadala ng mga kalakal papunta sa China. Dahil ang China ay labis na umaasa sa pag-angkat ng pagkain at enerhiya mula sa ibang bansa. Ito ay isang bagay na dapat seryosohin ng pamahalaan ng China at nakakatulong ito sa proseso ng pagpigil sa isang paglusob. Sa heograpiya, ang mga base na ito ay nagpapalakas ng potential new front upang kontrahin ang posibleng pagsalakay ng China sa Taiwan kung sakaling mabigo ang pagpigil at maganap ang aktwal na labanan. Sa isang amphibious operation, malamang nahaharapin ng China ang isang pincer movement ng mga puwersa na kumikilos mula sa hilaga ng Japan at timog ng Pilipinas, nadadagdag naman sa mahirap na amphibious maneuver at pagtatatag ng isang beachhead sa kabilang bahagi ng Strait ng Taiwan. Amphibious invasion pa lang ay mahirap na, ano pa kaya ang ipagtanggol laban sa puwersa ng Amerika at mga kaalyado nito mula sa dalawang panig? Ang mga base ay nagdaragdag din ng kahandaan ng US at ng iba pang mga kaalyado nito sa rehiyon tulad ng Japan at Australia para sa digmaan. Dahil sa kanilang mga lokasyon ay nagiging magandang lugar ang mga ito para isagawa ang mga military exercises para sa pagsalakay sa Taiwan. Bagamat wala naman talagang kapalit ang actual combat operations, madalas na ang mas preparadong military force ang nakakakuha ng mas magandang resulta ng labanan, bagay na dapat malaman ng mga leader ng militar ng China dahil ito ay isang prinsipyo na nagmula pa kay Sun Tzu. Dahil sa mga bagong base sa Pilipinas ay nadadagdagan ang paghahanda ng US at mga kaalyado nito para sa isang paparating na pagsalakay. Ang muling pagbuo ng military partnership sa pagitan ng US at Pilipinas ay nag-aalok din ng posibilidad na mas mapaigting pa ang paghahanda ng militar ng bansa dahil sa patakaran ng China sa rehiyon kung saan madalas na nakikita ang Pilipinas na nabubuli. Malamang na maraming policymakers sa Maynila ang gustong samantalahin ang pagkakataong ibinibigay ng mga bagong base. Sa katunayan, ang US at Pilipinas ay nakapagsagawa na ng pagsasanay sa Luzon Strait na magpapaigting sa kahandaan ng mga Pilipino sa pangmatagalan. Sa hindi malayong hinaharap, posibleng sumali ang Pilipinas sa mga joint exercises hindi lamang sa US, kundi pati na rin sa mga kaalyado nito sa Quadrilateral Security Dialogue, Japan, Australia at marahil pati na rin India. Ang mga bagong base sa Pilipinas ay nakakatulong din upang mabawasan ang isa sa mga pangunahing bentahe ng China na nagpapahina sa papel ng US sa military balance of power nito sa Indo-Pacific region. Sa madaling salita, ang mga base ay nakakatulong upang mapawi ang tyranny of distance. Ang terminong ito ay naglalarawan sa kawalan ng bentahe ng US sa pagkikipaglaban ng ilang libong milya ang layo mula sa sariling teritoryo. Kakailanganin nitong magpadala ng mga tropa, supply, at iba pang mga kinakailangan sa libu-libong milya ng karagatan. Samantalang ang mga tropa at supply ng China ay maglalakbay lamang ng konti mula sa kanilang sariling teritoryo. Ang napakalayong distansya ay may negatibong epekto sa moral ng publiko sa home front dahil nagbibigay ito ng palaisipan sa mga Amerikano kung para saan talaga ang digmaan. Ito ay isang malaking faktor na nag-ambag sa mga kontrobersyang politikal sa panghihimasok ng Amerika sa Vietnam at Iraq. At ito ay isang tradisyon na nagmula pa sa mga unang araw ng kasaysayan ng bansa. Dahil sa pagde-develop ng China ng mga anti-access area denial, A2AD capabilities, lalo pang lumala ang tyranny of distance. Ang mahahabang supply lines ng Amerika ay magiging madaling target para sa estratehiyang A2AD ng China.
Ngunit ang mga base sa Pilipinas ay nagbibigay ng maraming option sa US. Maaari na ngayong maglagay ang US ng mas maraming kagamitan malapit sa lugar kung saan magaganap ang labanan para sa Taiwan, bagay na nagpapahirap sa China para isakatuparan ang A2AD. Ang China ay may libu-libong arsenal ng ballistic missiles na sumisindak sa lahat ng base ng Amerika sa rehiyon. Ngunit habang mas maraming target na kailangang tamaan at mas maraming air defense systems ang nakatutok sa mga base, mas mabilis na mauubos ang mga missile ng China. Tatama sa target ang ilan sa mga missile, pero dahil sa mga base sa Pilipinas, mas maraming target ngayon ang China na kailangang tamaan at mas maraming air defense systems ang kailangang harapin. Ang mga base sa Pilipinas ay nangangahulugan na ang kalkulasyon sa attrition ay mas magiging pabor sa US at mga kaalyado nito, bagamat malaki pa rin ang pinsalang matatamo dahil sa malawakang pag-atake ng China gamit ang mga missile. Gayunpaman, ang mga natitirang kagamitan ay maaaring gamitin kapag tapos ng bumagsak ang mga missile. Sa ganitong paraan, ang mga bagong base sa Pilipinas ay umaayon sa third offset strategy ng US na ipinakilala noong kalagitnaan ng 2010. Bukod dito, ang mga bagong base ay magbibigay daan sa US para maglagay ng mas maraming kagamitan na pupuntirya sa mainland ng China, na lalong magpapahina sa A2AD strategy ng China at magpapalaki ng mga gastos para sa isang potensyal na labanan, karagdagang tulong para sa pagpigil sa isang paglusob. Gayunpaman, ipinagbabawal ng kasunduan sa Pilipinas ang pagdideploy ng mga nuclear umbrella type of agreement sa mga bagong base. Kaya ang EDCA ay hindi isang uri ng kasunduan na nagbibigay ng nuclear umbrella. Ito ay isa sa ilang mga bagay na nagbibigay ng pakonsuelo sa leadership ng China. Para sa Pilipinas, ang muling pagpapalawig ng EDCA ay tanda ng pagbabalik sa tradisyonal na pagiging malapit nito sa Estados Unidos. Sa kabila ng mga sigalot sa teritoryo sa South China Sea, si Rodrigo Duterte, Pangulo ng Pilipinas mula 2016 hanggang 2022, ay nagtangkang makipaglapit sa China para mabawasan ang alyansa ng Pilipinas sa US. Kasama rin sa mga bagong base ang isang pamumuhunan na nagkakahalaga ng higit sa 82 milyong dolyar para sa infrastruktura at mga mapagkukunan para sa mga base na iyon. Ang pamumuhunang ito ay magiging magandang pinagmumulan ng trabaho para sa mga lokal na residente na nangangahulugang tumutulong sila sa Estados Unidos hindi lamang sa pagpapakita ng lakas militar, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng impluensyang pang-ekonomiya. Kaya, bukod sa military balance of power sa Indo-Pacific region, naapektuhan din ng mga base ang isa sa mga pangunahing estratehiya ng China, ang economic coercion. Matagal nang ginagamit ng China ang kapangyarihan nito sa pananalapi at industrial upang magkaroon ng impluensya sa politika sa ibang mga bansa. Nakakita na tayo ng ganitong senaryo sa US, kung saan ang ilang mga filmmaker sa Hollywood ay maingat na iniaangkop ang kanilang mga content para hindi makasakit sa damdamin ng mga China. Kasama na rito ang kontrobersya noong 2019 sa NBA tungkol sa kapalaran ng Hong Kong na noon ay puno ng mga protesta. Mas malalim ang mga epekto nito sa ibang lugar. Halimbawa, ginamit ng China ang kanyang economic leverage sa maraming bansa na may maraming Muslim upang bilhin ang kanilang katahimikan hinggil sa pagtrato sa populasyong Uyghur na Muslim sa kanlurang Xinjiang province, na formal na kinilala ng US State Department, British Parliament at ilang iba pang gobyerno sa buong mundo bilang genocide. Ang mga pamumuhunan ng China sa infrastruktura sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative kasama ng iba pang mga proyekto ay nagbigay din dito ng kapangyarihan sa mga bansang tumatanggap ng pondo. Bagamat teknikal na miyembro ang Pilipinas ng Belt and Road Initiative, limitado at kontrobersyal ang mga proyektong pinunduhan ng China sa bansa at ito ay hindi tanggap ng karamihan ng mga Pilipino. Last ko na nga pala ay ang Tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad,
is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional naman kausap ng mga customer service ng Tala. Dito, pwede mo silang kausapin. Or pwede mo silang kausapin, sabihin mo yung talagang reason mo, bakit ka na late ng pagbabayad. At mababait naman sila. So ayun, dito meron din matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito, 200 pesos. Pag shinare mo yung link mo sa iba, tapos nag-click sila dyan at nag-loan sa pamamagitan ng link mo, pag nagbayad sila, doon ka nila bibigyan ng 200 pesos. Pero hindi mo yun mawi-withdraw. Makukuha mo yun pag nag-loan ka sa kanila. Kumbaga, yung loan amount mo ay babawasan nila ng 200 pesos. Ganun yung reward system ng Tala. So yan ang aking mga top loan apps na legit at hindi mga scam. Sana natulungan kayo ng video na ito. Comment nyo naman kung may mga experience na kayo sa mga nabanggit kong loan apps. Hanggang sa muli!